Yung Sustainable Financial Foundations for the Ordinary Filipino, napaka-timely nito. Oo, di ba? Ang misyon natin ngayon, himayin natin to. Hindi para maghanap ng sikreto sa mabilis na pagyaman, Hindi yon. kundi para buin yung step by step, yung isang matibay na pundasyon sa pera, yung kayang itayo ng isang karaniwang Pilipino araw-araw. Exactly. Hindi ito aklat ng mga pangarap. Ito yung guide sa totoong buhay. Oo, At sinisimulan nito sa pag-amin sa realidad. Kasi yung usapan ng pera sa Pilipinas, hindi yan nagsisimula sa investment hindi talaga. o sa anong magandang stock. Madalas nagsisimula yan sa tanong na, paano ko makasurvive hanggang sa susunod na sahod? Yun muna. Yun, Ang unang laban pala talaga ay survival. yun. Bago pa man ating pag-usapan yung stability. Yan agad yung bunanat sa akin eh. Walang sugar coating. Sinasabi agad na ito yung battlefield, limitado ang kita, pataas ng pataas ang bilihin, Grabe. may mga obligasyon sa pamilya, at kulang tayo sa formal na edukasyon tungkol sa pera. At dinagdag pa yung mga external factors. Oo, yung mga bala sa control natin. Yung korupsyon, yung di magandang serbisyo publiko na nagiging dagdag pasanin pa. So parang sinasabi na, okay, this is the hard mode, now let's learn how to play. At dahil hard mode nga, dito nagiging mas critical yung diskarte. Oo, Ang isang mahalagang punto rito, lalo na't limitado yung kita ng marami, oo. mas nagiging mahalaga yung paraan ng pamamahala kesa sa mismong halaga ng kinikita mo. Yun. Pwedeng malaki yung kita mo, pero kung magulo ang paghawak mo, wala ring matitira. Samantalang yung iba, kahit sapat lang, dahil maayos ang sistema, alun. Nakakapag-ipon. Nakakapag-ipon at may peace of mind. So doon tayo magsimula sa kita. Kasi may mga buwan ng sahod, may pang-araw o kontraktwal, at siyempre, yung mga galing sa sideline, no? Mga diskarte. Mga diskarte. Pero ang isang malaking hamon, lalo na ngayon sa gig economy, yung irregular income. Paano ka magpaplano kung hindi mo alam kung magkano yung papasok next month? Parang ang hirap nun. Diyan talaga nasusubok ang disiplina. At ang payo rito, napaka-pragmatic. Kapag malaki ang kita mo, huwag isipin na party time agad. Wag agad-agad. Yun yung pagkakataon para punuin yung mga reserba. Unahin ang needs, tapos itabi mo na yung malaking bahagi para sa mga buwan na posibleng mas mahina yung kita. At ang pinakakalaban dito yung tinatawag na lifestyle inflation. Yan. Yung dahil kumita ka ng mas malaki, bigla ka na rin nag-upgrade ng cellphone. Opo, Mas madalas nang kumain sa labas o nag-a-add to cart na ng mga bagay na dati ay tinitingnan mo nang. Parang may inner voice na nagsasabing, okay, mayaman na ako. at yun yung patibong. Dahil kapag nasanay ka na sa bagong lifestyle, ang hirap nang bumalik sa dati. Totoo. Kaya ang resulta, kahit lumaki ang kita mo, kulang pa rin. Ang susi raw talaga, panatilihin yung simpleng pamumuhay habang nagpapalaki ng ipon. Yung sobrang kita, hindi dapat ituring na sobrang panggastos. So, anong turing dapat? Ituring mo siyang materyales para patibain yung financial foundation mo. Okay. At mula sa kita, natural na dumadaloy yung usapan sa kabila ng equation, yung gastos. Ang linaw ng paghihiwalay dito sa needs at wants sa kontekstong Pilipino. Napaka-importante niyan. Yung needs, simple lang. Pagkain, bayarin, pamasahe, edukasyon, kalusugan. Yung mga bagay na kapag hindi mo binayaran, magkakaproblema ka talaga. Talaga? Non-negotiable yan. Samantalang ang wants, ito yung mga bagay na nagpapasarap sa buhay, pero hindi esensyal para mabuhay. Yung milk tea. Oo, yung milk tea, yung bagong sapatos, yung weekend trip, at malinaw din yung paalala. Hindi masama ang wants. Kailangan din natin yan para di tayo ma-burnout. Tama. Pero ang problema, kapag yung wants, nagpapangap ng needs at nauuna pa sa budget. At dito pumapasok yung isa sa paborito kong parte, yung mga spending traps. Yes. Unang-una, yung classic deserve ko to mentality. Pagod ka sa trabaho, stress ka, kaya parang ang pinakamadaling solusyon ay i-reward ang sarili. At alam mo, totoo naman, pagod ka, stressed ka, pero ang tanong na ipinopose dito, yung 500 na pangsamyopsal ba ngayon ang tunay na reward?
Oo. O yung kapayapaan ng isip na hindi ka mangangamba pagdating ng bayarin. Dito siguro papasok yung budgeting. Tama. Hindi bilang kulungan, kundi bilang isang mapa. Tamang-tama yung analogy mo ng mapa. Kasi marami ang takot sa salitang budget. Ang tingin nila dito, restriksyon, parusa. Oo, parang, nagbabudget ka, ibig sabihin mahirap ka. Yun, o pag-amin nakapos ka. Pero binaliktad yung pananaw dito. Ang budget daw ay hindi tungkol sa paghihipit. Ito ay tungkol sa pagdibigay ng kalinawan. Kalinawan. Ito yung tool na nagsasabi sa pera mo kung saan ito dapat pumunta para hindi ito kung saan-saan lang napupunta. It's an act of control, not deprivation. Okay, I like that framing. Pero sa practice, paano? Alam mo, yung budgeting, ang bigat pakinggan, parang sinasabi sa'yo na wag mong bilhin yan. Ganyan ba talaga yon? Magandang tanong yan kasi yan yung common misconception. Ang approach dito, hindi tungkol sa paglista ng bawat sentimo. Mas simple. Una, alamin mo kung magkano lahat ng pumapasok na pera. Okay, income. Pangalawa, ilista mo lahat ng di maiiwasang gastusin. Upa, kuryente, tubig, internet. At pangatlo, at ito yung game changer, itabi mo na agad ang para sa savings. Yung pay yourself first principle. Gets ko yan in theory. Pero sa realidad ng maraming Pilipino na saktuhan lang talaga yung kita, parang imposible yan. Oo. Paano mo uunahin ang savings kung yung pambayad ng kuryente kulang pa? In-address ba yung dilemma na yon? Yes, and it does so by emphasizing yung habit over the amount. Habit over amount? Ang ideya ay sanayin ng sarili na ang savings ay isang fixed expense. Katulad ng pambayad sa Meralco, hindi ito yung tira-tira. Kahit magkano pa yan, kahit 500, 100, o kahit 20 pesos sa isang araw, ang mahalaga yung consistency. Okay. Kasi yung disiplina ng pagtatabi, yun ang nagtatayo ng pundasyon. At kapag naitabi mo na yung savings, yung matitira, doon mo pagkakasyahin yung mga flexible na gastos mo. So yun na yung para sa pagkain, transportasyon. Oo, at konting wants. So in effect, binibigyan mo na ng permission ang sarili mo na gastusin yung natira guilt-free. Teka, that's a huge point. So, binabaliktad pala yung buong konsepto. Hindi ito kung ano ang matira, kung ganito ang uunahin. That one change in thinking, parang pwedeng magbago lahat para sa isang tao. Totoo. At nabanggit din dito yung mga paraan ng pag-iipon. Bangko, kooperatiba, digital wallets, o kahit yung simpleng envelope system. Ang punto lang ay magsimula, kahit saan, kahit paunti-unti. At mula sa habit ng pag-ipon, kumokonekta ito sa isa sa pinakamahalagang konsepto, ang emergency fund. Oo, Tinawag itong Filipino Safety Net at ang ganda ng paglalarawan na yon. Isipin mo, ito yung sahig na sasalag sa'yo kapag bigla kang nahulog. at yung pagkahulog na yan, pamilyar sa ating lahat. Bigla ang pagkakasakit, nasirang appliances, Nawala ng trabaho. nawalan ng trabaho, yan yung mga krisis na nagiging dahilan para mabaon sa utang. At dito lumalabas yung isa sa pinakamalakas na punto ng material mo. Hindi lang pera ang sinasagip ng emergency fund, Ano pa? kundi dignidad. Yung kakayahang tumayo sa sarili mong paa sa gitna ng krisis nang hindi kailangang makiusap, mamalimos o mangutang sa iba na may mabigat na interes. That's a different level of peace of mind. Wow. Ito yung bubong ng financial house mo na poprotekta sa'yo pag bumuhos yung malakas na ulan. At dahil nabanggit mo na ang utang, yun na siguro yung natural na kasunod. Aminado yung material na utang culture is a reality in the Philippines. Oo naman. Hindi naman to laging masama, minsan ito ang tulay para malampasan ng isang emergency o makapagsimula ng negosyo. Pero kailan ba ito nagiging delikado? Nagiging delikado pag yung utang ay ginagamit para punduhan ng isang lifestyle na hindi mo naman talaga afford. Yun. Yung umutang para sa bagong iPhone, para sa travel, para sa bonggang birthday party. Pangalawa, kapag hindi mo naiintindihan yung terms, lalo na yung interest. At pangatlo, Ano yung pangatlo? kapag tinatapalan mo ang isang utang ng isa pang utang, doon na nagsisimula yung cycle na mahirap ng takasan. May simpleng panuntunan na binigay dito na tumatak sa akin. Dapat solusyon ng utang. Hindi ito dapat gumawa ng bagong problema. Exactly. Ang tanong na dapat mong sagutin ay, itong uutangin ko ba ay magpapabuti sa buhay ko sa pangmatagalan, yung asset? Okay, asset.
O isa lang itong panandaliang kasiyahan na babayaran ko ng matagal yung liability. Yung linaw sa sagot dyan, yun ang magiging gabay. So napag-usapan na natin ang kita, gastos, pag-iipon at utang. Very personal lahat yan, pero ikonekta natin to sa mas malaking konteksto na very Filipino. Ang pamilya at kultura. Ay, eto na. Dito pumapasok yung bigat ng pagiging isang breadwinner. Ito yung part na talagang komplikado at emosyonal. Yung responsibilidad na sumuporta hindi lang sa sarili mong pamilya, kundi pati sa mga magulang, mga kapatid na nag-aaral pa, Minsan pati pamangkin. minsan pati sa mga pamangkin. Ito yung panganay culture o provider mentality. It's a beautiful expression of love. Pero pwedeng maging financial trap. Paano mo babalansehin yun? Yung pagtulong sa pamilya at yung pagtatayo ng sarili mong kinabukasan. Parang ang hirap sabihing hindi nang hindi ka nakokonsensya. Mahirap talaga. Oo, nami-misinterpret bilang madamot. Paano raw ba natin i-navigate yan? Ang susi raw ay nasa tatlong bagay. Una, matapat na usapan. Kailangang maintindihan ng pamilya yung financial capacity mo, So, communication. communication, at yung mga limitasyon mo. Pangalawa, malinaw na boundaries. Siguro, ang tulong mo ay para sa particular na bagay lang tulad ng edukasyon ng kapatid mo, pero hindi para sa luho ng iba. Gets. At pangatlo, pangmatagalang pag-iisip. Kasi, ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa pamilya mo ay ang siguraduhing hindi ka magiging pabigat sa kanila sa hinaharap. Wow. That last point. So, yung pag-secure mo sa sarili mong retirement fund ngayon Oo, ay isang act of love para sa pamilya mo sa future. hindi ito pagiging makasarili. Hindi talaga, ito ay pagiging responsable dahil ang pagtulong na nagiging sanhi ng sarili mong pagbagsak hindi sustainable. Sinabi rin dito na ang pagiging responsable sa pera ay nangangahulugan din ng pagrespeto sa sarili, Sa sarili. sa iyong pinagpaguran, sa iyong mga pangarap at sa iyong kinabukasan. At yan na siguro yung pinakapundasyon ng lahat ng ito, no? Disiplina at yung tamang mindset. Walang silbi yung ganda ng plano kung sa umpisa pa lang, bibigay na. Wala. Itinuturo dito na kailangan ng pasensya, self-control at consistency. At isang mahalagang paalala, ang pagunlad sa pinansyal na aspekto ay madalas tahimik at hindi kapansin-pansin. Hindi to parang pelikula na bigla kang mananalo sa loto. Hindi talaga. Ito ay resulta ng daan-daang maliliit na tamang desisyon na ginagawa mo araw-araw, linggo-linggo na hindi nakikita ng iba. Yung mga maliliit na hindi. Yun, yung pagpagpili na magbaon ng pagkain kaysa kumain sa labas, yung pagstay sa bahay kaysa gumala, yung pag-auto-debit ng savings, yun ang totoong trabaho. At para maging fair, inacknowledge din naman na hindi lahat ng problemang pinansyal ay dahil lang sa personal na pagkakamali. May external factors talaga. Meron. Pero ang binibigay nitong financial education ay parang armas. Para kahit mahirap ang laban, may kakayahan kang gumawa ng mas matalinong desisyon para sa sarili mo. Precisely. It's about controlling what you can control. Hindi mo kontrolado ang presyo ng gasolina o yung inflation rate, pero kontrolado mo kung saan napupunta ang bawat piso ng sahod mo. Yun. At yung pakihamdam ng control na yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Para buuin ng lahat ang pagtatayo ng matibay na financial foundation para sa karaniwang Pilipino, base dito sa material mo, parang pagtatayo ng bahay kubo, Oo, ganda niyan. ang pundasyon, yung mindset at disiplina mo. Ang balangkas, yung budget mo. Ang mga pader, yung regular mong pag-iipon. At yung bubong na proprotekta sa'yo, yun yung emergency fund. Kumpleto na. Ito ay tungkol sa matalinong pagpapasya araw-araw at pagprotekta sa kapayapaan ng isip. At uulitin ko lang yung huling mensahe, ang financial stability, hindi ito tungkol sa pagiging mayaman. Ito ay tungkol sa pagiging handa, kalmado, at may kontrol. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mga pagpipilian anuman ang mangyari sa buhay. Bilang panghuling iiwan sa iyong pagninilay, binanggit doon na ang pagiging responsable sa pera ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa sarili. Kung iisipin mo yung financial bahay kubo mo, aling parte nito ang kailangan mong bigyan ng pansin ngayon? At ano ang isang maliit at konkretong hakbang na maaari mong gawin ngayong linggo para simulan ng pagpapatibay nito,
isang hakbang na magpapakita ng respeto sa iyong pinaghirapan at sa iyong kinabukasan.